Yun o, kumusta po mga katomodachi? Ayan, kagaya po ng dating na-share ko kung bakit lakad ng mga estudyante yan. As you can see, nakikita nyo naman po, ayan. Yan ay mga junior high school na po dito sa Japan. Lakad po sila kahit malayo po yung kanilang bahay. Pwede po silang mag-bike pero ayun, depende lang po kung gaano kalayo yung bahay nila. At required po sila na naka-helmet. Ayan, tingnan nyo naman. At hindi po pwede mag-bike ng walang helmet. Talagang pinagbabawal po yung dito sa Japan, napakahigpit po. At sa ngayon po may batas po ngayon dito sa Japan na lalo na po napakahigpit po nila sa nagbabike na lasing or nagsiselfone. At ang dami po kasi aksidente nangyayari lalo na po sa may Tokyo area, Nagoya, Osaka, yung mga yan malalaking city po. Ang dami pong mga nangyayaring aksidente dahil yung mga nagbabike minsan nakainom. Ngayon po may higpit pong pinagbabawal yan. At balik po tayo doon sa kinikwento ko tungkol sa mga bata, bakit sila lakad. Kasi tinuturuan po sila na yung bang siguro upang maging matyaga at hindi po makaabala sa mga magulang na nagtatrabaho. Kasi mga tao po rito ay busy po sa kanilang mga kanya-kanyang trabaho. So habang lumalaki sila, natututo silang mamuhay mag-isa at kung paano pumasok sa school. Pwede naman po sila yatid ng sasakyan kung umuulan, pero pagka maganda naman po ang panahon, hindi umuulan, ay bawal pong maghatid ng mga bata. Depende lang din sa magulang kung talagang mahal yung mahal nila yung anak nila, pwede naman po ihatid, kaya lang patagulan po. At ayan, tingnan nyo, may mga nakabantay sa bawat stoplight, kaya safe po yung mga bata sa pagtawid nila sa tawiran. At dito po talaga iniingatan nila yung mga pedestrian, talagang priority po yung mga taong tumatawid. At ayun, kagaya itong tingnan nyo itong dalawang bata. Ayan yan, nananakbo po sila. Ayan yan, nananakbo sila kasi nga medyo alanganin na yung oras nila. Ang layo pa po nitong lugar na ito doon sa school. Tingnan nyo naman, lakad lang sila. Ganyan po disiplinado yung mga bata dito. Kung iba-iba po, kagaya po sa Pilipinas, may tricycle, may motor, iba-iba po. Sobra pong binibibi natin yung mga anak natin, kaya lumalaki ng parang nakasa na lang sa atin. Hindi kagaya po ng habang maliit pa sila, tinitrain na sila na by own. Talagang pasok sila sa school. Yung pagbibisa kanilang mga sarili, sila na. Ganon po dito. Dahil hindi po uso yung mga kasambahay dito. Lahat po ay busy sa trabaho. At yung mga nanay po rito talagang busy po sa gawaing bahay at the same time at tumutulong din, tatrabaho din po sa mga pabrika, tumutulong po sa kanilang mga asawa. Kaya ayun, siguro kung magtatanong kayo bakit hindi hinihatin ng mga bata, yun po ay dahil kulang na kulang po sa oras ng mga magulang. At saka para din po sa kanila, matuto po silang kumbaga mamuhay mag-isa. Hindi naman po yung ibig sabihin na yung talaga nakampod sila. Kumbaga matuto sila sa buhay habang bata pa, alam na nila kung paano i-manage yung kanilang sarili. Hindi lamang po sa kanilang pagbihis, sa kanilang pagkain, kung di po sa oras, matuto po sila ng time management. At upang sa tamang oras dumating sila sa school. So yun lamang po at ayan po update dito ngayon. Maulan dito sa Japan, hindi maulan, makulimlim. So ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, palambing naman po, may kisuyo naman po, subscribe naman po upang dumami po tayo at maging updated po kayo sa mga video na aking i-upload sa mga kaganapan po dito. Yun lamang po at muli po, masaganang bagong taon po 2025 po sa atin lahat at patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos. At ayun, naway patuloy tayong ilayo sa anumang kapahamakan at yung anumang klase ng karamdaman na hindi po natin maranasan, bagkus naroon po yung pag-iingat ng ating Diyos. Patuloy po tayong pagpalain sa araw-araw, ano man yung ating pangangailangan, alam po yan ng Panginoon. Tumawag lang po tayo sa Kanya at patuloy niya tayong pagpapalain. Yun lamang po ang nais ng Panginoon. At hanggang dito lang po itong video na to. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you all. Bye.